guys, magandang umaga sa ating lahat at nagbabalik na naman tayo for another videos. So, ang pag-uusapan natin is about life dito sa ibang bansa. Lagi ako nag-share ng mga life, no? Ako kasi guys, napakahilig ko talagang mag-interview ng mga iba't ibang tao. Lalong-lalo na yung asawa ko. Minsan kasi guys, ini-interview ko din yung asawa ko pero hindi niyo siya nakikita sa mga videos dahil ayaw niya. So, kailangan nating i-respeto. Kinukwento sa akin nung asawa ko yung kabataan niya, paano siya nag-start magtrabaho. Nagtrabaho siya at very young age talaga guys. No? Nung unang panahon siguro mga ganyan na pwede ka magtrabaho at mga bata-bata pa, mga ganyan. Pero ngayon mga 18 years old na pwede na mag-work sa mga companies. So ayan, no. Kami kasi mga nasa ibang bansa guys, may mga difficulties life din naman tayo kahit hindi naman ibang bansa or sa Pilipinas or kahit saan naman talagang nag-i-start ka talaga in the low level bago ka umangat, no. Nasa iyo kasi yan guys kung magpupursige ka sa buhay mo, no. Maraming mga tao ang na-stuck sa pagiging mahirap kasi parang pag nahihirapan sila parang ayaw na nilang kumilos, no? Yung parang, ay stop na ako. Lahat kasi tayo guys, nahihirapan talaga tayo sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng mag-stop kasi sinong magpapakain sa atin, magbabayad ng mga bills natin. So, kahit na nahihirapan na tayo, is kailangan talaga natin magpursige sa buhay. At yun ang meron ako guys, no. Kasi guys, nung nasa ibang bansa rin naman ako guys, kahit hanggang ngayon nasa ibang bansa pa rin ako, is hindi naging maganda ang buhay ko sa totoo lang. Kasi talagang wala talaga. 0% talaga nangyari sa buhay ko. Puro kamalasan na lang. Puro kamalasan ng yung mga naranasan ko sa buhay guys. No? Kasi yung pamilya mo mahirap. Walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. So wala talagang choice kundi talaga kailangan nating magpursige sa buhay. No? So hindi talaga naging easy. Para sa akin kasi guys, ang pera kasi talagang mahirap kitain sa totoo lang. No? Hindi naman pinupulat sa basurahan yan. No? So para sa akin guys is hindi naman ako sobrang yaman na tao na nakakabili tayo ng mamahaling sakyan, mamahaling bahay. Simple lang ang buhay ko guys. Simple lang sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, marami kasing mga tao ang nakikita na, nakakabili na yan, nakakakain na. Alam nyo guys, sabihin ko sa inyo, yung mga kinakainan namin na mga places is hindi po mamahalin. So, depende na lang guys kung kumakain kami sa mga restaurant na mga sushi restaurant talaga yan guys kasi mamahalin talaga mga sushi, no. Pero yung mga food court, mga bakery, hindi yun mamahalin guys, mura lang talaga yun, no. So normal lang sa tao yun na may trabaho, okay, normal lang sa kanila na kumain kung saan-saan, makabili kung ano-ano, kung every month naman sila nakaka-receive ng pera at may income sila guys. So yung mga tao kasi hindi nakakakain or nakakabili ng kung ano-ano is yung mga taong walang trabaho. So ayan, katulad ko guys, wala akong trabaho. Wala akong trabaho. Kahit na wala akong trabaho guys, hindi naman ako yung taong tenga talaga na walang ginagawa dito sa bahay, no. Gumagawa ako ng paraan para kahit papaano kumita, kahit maliit. Kasi guys, sa maliit na halaga nakakaipon ka rin. Hindi nyo ba alam? Nagsimula ako sa pabarya-barya, nag-i-improve, tapos kumikita rin, ha. So talaga guys na kumikita ka talaga sa social media, pero kailangan mo lang talagang tiyaga, kailangan mo mag-think kung anong video ang gagawin mo, mga ganyan. Kaya yung mga video ko guys is puro kumakain, kasi sa tuwing lumalabas kami ng asawa ko, kumakain kami, naka-video ko yung camera ko nasa harapan ko, tapos kumakain ako mga ganyan, sinishare ko sa inyo ko, ganito ang lasa ng cheesecake ko. So ayan guys, no, sabihin ko nga sa inyo na life is not easy, pero marami kasing tao na ginagawang difficult ang buhay nila. So ayan, hindi ibig sabihin na nakikita ninyo na kumakain ako sa labas is mayaman ako. Normal ang buhay namin guys, kasi kaming mag-asawa guys, ayaw ko talagang tumanda na hindi ko na-enjoy yung buhay ko sa totoo lang guys, no. Yung para ka lang bang robotic
robotic na, ay, kailangan ko magtrabaho. Pagtatrabaho ko, padala ko ng pera sa Pilipinas. Pagkatapos yung matitirang pera, pambayad ng mga bills, okay, pambayad ng pang-grocery. Tapos, kakarampot na lang talaga yung natitira para sa'yo at naranasan ko na yung yan, no? Talagang nararanasan mo ka talaga yan, guys, kasi kung mahirap ang family mo, tapos ikaw pa yung bagsakan ng problema nila, talagang mararanasan nyo ang ganyang buhay, guys, no? Kasi sa family namin talagang poor kami, guys, no? Pinanganak ka talaga kayong mahirap. Pero sa aming magkakapatid naman, lahat naman may mga trabaho, so wala namang problema, mga ganyan-ganyan. Ang main sources lang talaga yung problema namin is yung parents namin minsan, no? So, ayan. Regarding para sa parents, guys, para kasi sa akin na pag pinagsasalitaan kayo ng mga magulang ninyo ng masakit, sinusumbatan nila kayo ng lahat isinumbat na ata nila, na lahat na ata ng masusumbat, isusumbat na sa'yo. Baka pati bigas na kinain mo is bilang pa ata. Ayan kasi ang problema sa Pilipinas, no? Pag mga away ng magulang sa anak, yung mga magulang sinusumbatan na lahat ng masusumbat sa mga anak ninyo. Ano ba ang natitake nyo sa panunumbat sa mga anak ninyo, guys? Wala. Hindi naman kayo yumayaman or wala naman kayong 1,000,000 pag sinusumbatan nyo yung mga anak nyo. Sakit lang ng loob. Sakit lang loob, guys, at saka mawawalan pa kayo ng anak. So, para kasi sa akin, guys, huwag na natin patulan yung mga magulang natin kung lahat isinusumbat na nila. Mag-quiet na lang kayo. Huwag nyo na silang pansinin. Huwag nyo silang sendan ng message kasi ganyan talaga ako, guys. Ganyan ang ugali ko. So, ang ugali ko kasi, guys, pag yung mga magulang ko sinusumbatan ako, hindi ko na sila pina-fight back ba? Message back. Kasi walang mangyayari. Kasi pag matanda ka na kasi, guys, yung tama at mali, yung mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. So, ganyan yung mga utak na matatanda. So, kailangan tayong mga kabataan na lang akong mag-adjust. So, pag ganyan na yung mga problems about family, mga ganyan, is ikaw na ang umiwas. Yung mga nakakabata, umiwas na kayo, huwag na kayong magsalita ng mga ganyan-ganyan. Pag hindi pa rin sila nakontento, huwag nyo na lang silang replyan. Ang mas maganda is i-focus nyo na lang yung mindset ninyo sa ginagawa ninyo ngayon. Kasi ang mga magulang na yan, darating din ang araw na maki-clear mind din sila sa mga pinagagawa nila sa mga anak nila, maliliwanagan din ang isip nila, guys. Kasi, guys, it's useless to fight back sa mga old people na hindi na masyado nakakaintindi. Kasi, guys, pag matanda ka na kasi, marami ng things na lagi kang tama at yung mga bata is laging mali. Wala kayong karapatan. Kami ang magulang, kaya kami ang laging tama. So, ayun. So, kung ganun ang mindset nila, guys, is kayo nang umiwas. Para sa family is walang masyadong magkagulo, no? Kailangan na lang natin mag-boundaries ba? Mag-ano ng isang wall sa family. Kasi, guys, kailangan natin i-secured ang mental health natin at yung katawan natin. Pag yung family mo is na sa mental health mo, yung pag-iisip mo, mga ganyan, ikaw na mismo ang umiwas.